in line with the DTI's Malikhaing Pinoy program. Ang online content creation ay naniniwala kami na malaking magiging impact nito para sa ating mga digital creators. Of course, nakita namin pa ang kahalagahan para magkaroon ng sequel, yung batch 1. Ngayon, meron na tayong batch 2. And hopefully, magkakaroon pa rin tayo ng batch 3 as we launch the Young Creatives Challenge Season 3. So, isa to sa mga support programs na binibigay namin. Hindi lang doon sa mga nanalong entries, pati na rin sa mga katulad nyo sa community of online content creation. Of course, napakahalaga ang isang training program, formal as it is you had for 5 days. Ito po ay magbibigay hindi lamang ng karagdagang kaalaman, but really to give you a more holistic view. Paano ba ang isang online content as an enterprise, kayo mismo ay meron pwedeng pagkakitaan ng maayos, compliant sa mga regulasyon, most especially ethical ang ating mga practices. So yun ang main objective namin dito. Of course, ang aming Young Creatives Challenge now will be launched in September Season 3. So all new winners from Season 3 will also get the same assistance. Ito po ay initiative ng Office of Senator Amy Marcos, kaya gusto namin lalo pang maraming makapag-participate. Ito po ay hindi lamang limited ngayon sa NCR, across the country, meron tayong mga participants. Ako po si Director Jordan Darong. Ako po yung Acting Deputy Executive Director ng Malikhaing Pinoy ng DTI. We call it the Philippine Creative Industry Development Council Secretariat. Yes po, sir. Nakita ko kanina, sir, may event po sa MOA. Saan ba yun? Ano bang nangyari doon sa event na yun? So meron kasi kaming programa in partnership sa office ni Senator Amy Marcos. We call it the Young Creatives Challenge. So yearly po, kami po ay nagtatawag po ng mga entries. Ang tawag po, competition po kasi talaga siya. So meron kang playwriting, songwriting, may graphic design, graphic artist. So ibig sabihin kung ikaw ay isang bata pa, youth, young, the next generation Malikhaing Pinoy, kayo po ay inanyayahan mag-participate sa Young Creatives Challenge. In how many days from now, mag-launch na po kami ng Season 3. 1 million po ang pinag-uusapan natin dito. Kapag kayo po ay manalo, yung kanta nyo pong naisulat ay mananalo po yan. Yung playwright, magiging movie siya. Yung playwright mo, magiging theater siya. Yung graphic design mo, yung animation. Pag nanalo po kayo, 1 million po ang binibigay. Para po ikaw ay magpatuloy pong gawin content yon. Kaya po malaki yung binigay-bigay namin na pampa-premyo. Other than that, manalo ka ng competition, hindi ka namin iiwanan. Yung kanta na yon, ibibigay ka namin doon sa mga composer, arranger, para yung kanta mo ay maging perfecto, and then ilalagay natin siya sa mga live streaming like Spotify, YouTube, wherever. So tuloy-tuloy po yun. Kasi sa Department of Trade and Industry, kami po ay naniniwala na kailangan pong maging sustainable po yung ating craft. Nakakapag-express ka na ng self mo through creativity. At the same time, you sustain it. Kaya po, mayroong business out of it. Sir, tanong pa, kasi kung mayroong mga interesado na mag-enroll, saan po sila mag-enroll? Okay, so basically po, mayroon tayong website, www.malikhaingpinoy.ph. Pero mayroon po kaming dalawa pong Facebook account. Yun po yung DTI Malikhaing Pinoy at saka Young Creatives Challenge na Facebook.
everyday po, nagpo-post po kami. Pwede kayo mag-inquire. Mayroon po kaming team na magbabasa ng inquiry. At doon nyo po masusubaybayan kung ano yung mga call for entries, call for proposals, or mga scholarship gaya po ng online content creation. Yes po. Wala po yung training, wala po yung briefing bago sila isasalang. Definitely po, lahat naman po ng prosesong pagdadaanan ng sinuman, dapat po magkaroon ng briefing. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na aalamin nyo pa yung guidelines kasi ayaw naman natin pumasok sa isang competition or training na hindi nyo alam kung para saan ito. So, nararapat lang pong alamin yan. But definitely, ang ginagawa po namin, pinupost po namin yung lahat ng guidelines, objectives, at mga qualification bago po ang isang tao ay talagang tanggapin bilang scholar or bilang contestant. Sir, invite po natin mga youth, yung mga kabataan talagang mga malikain po ngayon. 7.5 million na po na Pilipino ang nasa creative industry. Kung ikaw man ay isa doon sa 7.5 million or magdadagdag doon sa 7.5 million na creative Filipinos sa Pilipinas, makiisa po sa Malikhaing Pinoy na programa ng Department of Trade and Industry. Makiugnayan din po kayo sa mga LGUs, sa mga mayors din po. Kinakausap na po namin sila. Nabigyan po kayo ng puwang sa mundo ito, sa city ninyo, sa munisipyo ninyo, kung saan makakapag-elevate kayo ng Filipino creativity at ma-advance nyo po yung talent na meron kayo. Maraming salamat, sir. Another question. Yung batch 2 ba, pwedeng mag-eskwela sa batch 3 or mag-sit-in na lang po kami para ma-enhance more? Maganda naman po yung adhikain na ang mga batch 2 graduates ay gusto pang mag-batch 3. Pero sa tingin ko, bigyan natin ng oportunidad yung mga batch 3 na bago naman pong mukha at bago naman pong henerasyon. Nakikita po namin yung kaibahan na continuous learning. Baka po may iba pa pong programa ang DTI para sa inyo na kapag graduate na. Lagi nga po namin sinasabi na once naging scholar na kayo, naniniwala kami na mayroon pang iba pang level na dapat nyo. Kasi kung ang batch 3 ay ganun din naman ang eksperyensya, mas marapat lang na doon tayo sa mga other programas. Maraming pa namang programa ang DTI, hindi lang naman ang online content. May mga trainings kami. You can even go to the TESDA, may creative learning kami doon, may creative training kami. We have the Philippine Trade Training Center kung saan attached agency sa ng DTI. Nakita nyo naman po si Direct Joey kanina. The Film Development Council of the Philippines ay isa din pong nangungunang ahensya ng gobyerno para po ipagpatuloy nyo ang online content para maging film siya or cinema or kung ano man ang pwede mong gawin. So you can work with them. The Film Academy of the Philippines, kapag kayo ay filmmaker na or pupunta tayo sa Film Academy of the Philippines, sila naman po yung tutulong para makarating po tayo sa international or kung cinema o theater. So, marami pong programa, hindi nyo po kailangan ulitin ang programang natapos nila.